habang nararamdaman po natin ang malamig na panahon, mas nagiging karaniwan din ang ubo, sipon at trangkaso. Kaya mahalagang malinawan po kung alin ang ordinaryong flu at kung kailan dapat mas maging mapagmatsyag. At upang gabayan po tayo, makakasama natin ngayong umaga si Dr. Via Galman, isang general physician na sasagot sa mga tanong ng publiko patungkol sa tinatawag na super flu. Good morning! Happy New Year! Dr. Via, welcome muli sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning, Sir Audrey and Miss Diane. Happy New Year po sa ating lahat, sa ating mga manonood, Rise and Shine po. Ayan. Good morning, Doc. Ito nga yung mga kababayan natin ngayong New Year. Sakit din naman ang bumungad sa kanilang bagong taon. Uso itong flu. Pero meron pala itong super flu. Ano po bang pagkakaiba po nitong super flu sa ordinaryong flu, Doc? Okay, no, maganda na we're talking about super flu right now. And ano ba yung difference ng super flu with the regular flu? So yung super flu, no, it's actually a strain, no, of yung influenza virus na karaniwan nating makikita. Usually it's influenza A, no? More specifically, no, yung super flu na tinuturing no, ng mga eksperto, especially sa US, no, or UK, would be your H3N2 virus, no. Ang pinagkakaiba nito, no, dahil tinatawag siyang super flu dahil no, it can cause no, a more severe disease, no, and a disease that can rapidly spread. So ibig sabihin po, no, kapag nagkakaroon no, ng outbreak ng super flu sa isang lugar, maari po na yung mga sintomas na nararamdaman natin mas severe po than normal na flu, no? Tsaka mas mabilis po siyang mag-spread, no? Yung ibang strain po nito ay there are evasive properties nga po that they have, no? Which can actually render no partially no yung vaccination immunity natin as ineffective, no. So but no, it doesn't mean na kahit ineffective or partially ineffective yung vaccine, no, ay hindi na ito makakatulong no sa ating immunity. So kailangan talagang mag-ingat, especially when it comes to seasonal flu such as this, no. Well, Doktora, ano po yung karaniwang sintomas nitong super flu na dapat bantayan ng publiko? Parehas lang ba to sa simpleng flu? Yes, no. So because no influenza virus pa rin siya, yung mga sintomas ay nararamdaman pa rin natin sa respiratory system natin. So nandiyan pa rin yung lagnat, nandiyan pa rin yung ubo, no, nandiyan pa rin yung minsan may sore throat, no. Nandiyan pa rin yung pananakit ng katawan, no. Pero usually, no, kapag when we see yung, when we have the strain ng super flu, no, yung lagnat natin mas higher than the normal or the usual na nakikita natin sa regular flu, no. The recovery, medyo mas mabagal siya, no, than the normal recovery ng flu na nararamdaman natin or na nararanasan natin, no. And no, mas malala yung magiging epekto nito, especially doon sa may mga comorbidities, no, at doon sa mga high risk population tulad ng mga elderly, no, yung mga hindi pa vaccinated na mga bata, no, or mga bata younger than 5 years old, no. Kasi yung super flu minsan, no, may virus siya na nagko-coincide, no, like your respiratory syncytial virus, no, which can aggravate the disease more. So ang sintomas ay similar pa rin, no, doon sa normal na karaniwan na flu, pero no, merong slight na modifications in terms of its severity. Okay. Doc, may bakuna na rin po ba laban dito sa super flu na ito? Okay. So yung normal vaccine pa rin natin for flu is the influenza flu vaccine pa rin, no. Kaso kasi no, nagkakaroon ng ang tinatawag natin no antigenic drift, no, doon. So nagbabago yung properties, no, nagbabago yung genetic composition ng flu, no, ng flu virus. That's why no minsan there are some properties ng vaccine, no, na hindi ganoon ka-effective against this particular virus strain, no. That's why no minsan no mas severe yung sintomas na nararamdaman natin. Pero hindi ibig sabihin nito no na hindi na effective yung
yung flu vaccine natin against this particular strain, meron pa ring protection po na nabibigay, no, yung vaccine, na yung flu vaccine, kapag tayo po ay nagpa-vaccinate for this one. Well, doktora, nabanggit nyo kanina no, na mabilis itong kumalat. Paano ba yung transmission nito? Airborne po ba or by droplets? Okay, so like all respiratory virus, no, still, no, we're seeing airborne transmission, no, especially kapag viral infection. No, same transmission pa rin siya doon sa normal or sa regular na flu virus or influenza virus. So that's why important pa rin yung protection measures, lalo na ngayon, no, na balik trabaho na, no, balik eskwela na, no. So mas prone po tayo, no, doon sa mga viral infection na tinatawag natin, no, and mas prone po tayo na madapuan, no, ng viruses because, no, we're more exposed na, babalik na tayo doon sa mga matataong lugar, no. And it's important pa rin to protect ourselves. Well, sabi nga, prevention is better than cure. Ano po ba ang pinakamabisang paraan para makaiwas po dito sa super flu na ito? Okay, no? Tama si Miss Diana, prevention is still better than cure, no? Huwag po natin kalilimutan ng ang importance po ng pagbabakuna, no, or vaccination, especially ngayong season, no, na maraming viruses, no, na pwede nating makuha, especially since tapos na po ang holidays, no, balik trabaho na po at balik eskwela na po tayo. So important pa rin po protection through vaccination. Another, no, would be, no, kapag kunyari kayo ay may nararamdaman ng symptoms, so important pa rin ang rest and important po na manatili po tayo sa bahay natin and balik tayo sa trabaho to taking care of our System. 1 week ka nag-vitamin, flu o kaso, minsan hawa ka pa rin. Ano bang tama po ba yun? Alright, yes, more especially when we alright, okay. When we have when we have flu, no, it's when we have flu, no, it's okay, medyo may echo lang, no, but it's okay. When we have flu, no, but ang importante na malaman natin, especially pag viral infection, it's natin sa viral infection is no, napalakas ang immune system natin through nalalabanan niya mabuti itong virus na to. So important pa rin, no, yung not just, no, yung prevention but how we manage the disease as well. Ayan. Well, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng kaalaman, Dr. Via Galvan. At syempre, ang hiling natin ay healthy 2026 for all. Salamat, Doc Via. Maraming salamat. Maraming salamat po.